Sa ospital Hyejeon himalang nakaligtas. Ngunit, inihayag ng mga doktor na hindi na siya makakapagsalita. Muli gawin ng matinding pinsala sa lalamunan. Nakikita ang kanyang kalagayan. Walang pusong nakipaghiwalay si Jae-jun sa kanya. Sinasabing hindi siya mabubuhay sa isang taong hindi makapagsalita. Iniwan niya itong umiiyak sa hospital bed. Klinika ng Jae-jun Ghost Yo-Jones. At tinanong kung may kinalaman siya sa daw nun. Yo-jun denies ito at habang kausap siya, napansin na may glaucoma si Jae-jun. Ipinaalam niya sa madaling araw ang pagtuklas na ito. Nag-spark ng ideya sa kanya. Pumunta si Donna sa ospital. At ibinabahagi ang impormasyon kay Hyejeon. Iminumungkahi na makaganti siya kay Jae-jun. Sa pamamagitan ng pagpapalit ng kanyang glaucoma na gamot na may sanitizer. Na magiging bulag. Hinimok ng pagnanais na maghiganti. Hyejeon bumisita sa bahay ni Yo-jun. Sa ilalim ng pagkukunwari ng pagkalimot sa isang bagay. Sa banyo. Oo, John. Pinapasok siya ng pakiramdam na nakikiramay. Sabay pasok sa banyo. Pinapalitan ni Hyejeon ng sanitizer ang gamot ko. At umalis. Pagkuha ng gitnang daliri ni Yo-jun habang paalis siya. Sa susunod na araw, Jae-hoonyo ay bumisita sa silangang kaluluwa sa paaralan. Ngunit natigilan ng malaman yon. Nalipat na siya sa ibang bansa. Bigo. Sinusubukan niyang tawagan ng Don Moon habang nagmamaneho. Ngunit biglang nakakaranas ng malabong paningin. Inilapat niya ang mga patak ng mata. Si Hyejeon ay pinalitan ng sanitizer. At sa lalong madaling panahon ang lahat ay nagiging madilim. Hindi makita. Nabangga niya ang kanyang sasakyan sa isang truck na nagtamo ng mga pinsala. Disoriented. Nadada pa siya. Sa ilalim ng bubong ng isang under construction building. Isang angkop na lalaki na talagang ginagawa. Itinulak siya ni Young sa gilid. At nahulog siya sa isang malaking lawa ng semento at nalunod. Samantala, huwag in-visit ang bata A. At nagmumungkahi ng deal. Na kung binibigyan siya ni Hong Young A ng aktwal na batch ng Young Jeans. Na ibinagsak sa death site siya. Tutulungan niya siyang maiwasan ng mga kahihinatnan. Para sa pagpatay sa asawa ni Hyenom. Mabilis siyang pumayag at ibinigay ang totoong batch. Pagdating ni Yanjin, nakita niya si Daono na inilalantad ang pagtataksil ng kanyang ina. Daono nagbabalik ng batch. Sinasabing mas mahusay siyang ebidensya kaysa dito. At iyon, ito ay isang pagsubok lamang ng katapatan. Sa pagitan ng mag-ina, nawasak si Yanjin sa pagtataksil ng kanyang ina. Naluluha. Samantala, natapos ang investigasyon ng pulisya. At lahat ng ebidensya ay tumuturo kay Youngjin. Siya ay inaresto para sa 2 pagpatay at sentensya ng habang buhay. Pagkakulong, nabulunan ng opisyal. Congratulations daw nun ay matagumpay na paghihiganti. At humihingi ng paumanhin sa hindi pagdala sa kanila. Tulad ng 18 taon na ang nakalipas. Sa kulungan, binisita ni Donna ng batang si Jin at sinabi yon sa kanya. Sa kabila ng paghihiganti niya sa wakas, may isang sikreto tungkol kay May-ano. Hinding-hindi malalaman ni Yanjin. Ang sikretong ito, paliwanag ni Dunwin, ay parusa ni Yanjin at walang katapusang kuryosidad. Alam, hindi lang siya ang sangkot sa pagkamatay ni May-ano. Hindi direktang ibinubunyag ni Dunwin ang sikreto. Ngunit ipinakita sa mga flashback na, after yan malubhang nasugatan ni Jin si May-ano. May bote ng champagne. Buhay pa siya at humingi ng tulong kay Hwan Hyeon. Kanyang empleyado. Si Hyeon na naging biktima ng May-ano ay nambubuli. Tumangging tulungan siyang malampasan. Sa galit at pag-alala sa sarili niyang pang-aabuso sa nakaraan. Hinampas niya ng isa pang bote ang inihayag kong ulo. Papatayin siya mamaya. Nanghihinayang ako tinawag akong Daonon para humingi ng tulong. Daonon reassured sa kanya. Paglilinaw na wala siyang pananagutan sa akin. Taunang pagpatay. At ang Yanjin na iyon ang aktwal na mamamatay tao. Pinakalma niya siya. Nagpapatunay na tama ang ginawa niya. At nangangakong haharapin ang sitwasyon. Mamaya pagkatapos makamit ang kanyang paghihiganti. Ginugugol ni Donna ng isang romantikong gabi kasama si John. Sa parke. Gayunpaman, bigla siyang nawala pagkatapos magpaalam. She heads to the same building kung saan kaya siya pinatay. Ipinapahayag na ang kanyang buhay ay natupad na. At maaari na siyang mamatay ng mapayapa. Nang malapit na niyang tapusin ang kanyang buhay. Dumating ang nanay ni Yoo-jun at pinigilan siya. Paghihimok doon. To remember na kailangan siya ng anak niya. Na tinutulungan lamang siyang gumalaw sa kanyang mga salita. Nagpa siya si Donald na ipagpatuloy ang pagtulong kay Eojong. Bumalik siya sa kanya. Humihingi ng tawad. At ipinapahayag nila ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Nangako si Donon na tutulungan si Aya Johan. At naghahanap ng kanyang paghihiganti. Bumalik si Donon kaya libingan siya. Congratulating her na ang kanilang buhay. Na nagambala 18 taon na ang nakalilipas. Ngayon ay opisyal na nagsimula ng bago.
She reflects sa pareho silang 19 na taong gulang. Muli, lahat ng mga bully ay nakamit ang kani-kanilang kinalabasan. Si Lee Se-rae ay naaresto dahil sa tangkang pagpatay. Nawalan ng boses si Hae-jong. Si Jae-jun at ang aking uno ay namatay sa masakit na kamatayan. At si Yeonjin ay nasentensyahan ng 2 habang buhay na termino. Plano ni Dunwin ay nagtagumpay sa ganap na pagsira sa buhay ni Yeonjin. Pinangunahan siyang nakahiwalay at iniwan ng kanyang anak na babae, asawa, mga kaibigan at maging ang sarili niyang ina sa kulungan. Nag-apply si Dunwin para sa isang posisyon sa pagtuturo, habang si Yoo-jun ay nagsisimula sa kanyang trabaho bilang isang doktor. Sa isang maulap na araw sa labas ng bilangguan, nagbabahagi sila ng isang taos-pusong sandali.